Isipin mo na lang ikaw ang nakayanig sa mundo na si Goofy ang pinakamakapangyarihang martial emperor sa buong mundo. Isang pangalan mo lang ang marinig ng mga kalaban, nanginginig na sila sa takot. Pero sa mismong sandaling maaabot mo na ang sukdulang kapangyarihan, isang aksidente ang magpapabagsak sa iyo at pagmulat mo ng mata, wala ka na sa dati mong katawan. Iyan ang simula ng kwento ng Eternal Supreme. Maraming nakakatawang pangyayari sa kwento na tiyak na magugustuhan nyo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe dahil marami pa tayong manhwa na i-recap. Makikita natin sa unang pahina isang malaking puno naglalaman ng mga mahiwagang golden inscription at isang nilalang na nakatayo doon habang pinagmamasdan ang puno. Makikita rin natin ang isang napakalaging golden inscription habang isang tinigang. Maririnig sa tumatawag na Leong Xiao. Nagtataka si Goofy ang dating emperor. Ito ay isa ng patay. Nagtataka ang ating bida kung kaninong memorya ang kanyang nakikita, habang makikita natin ang isang chok na palapit na sa ating bida na si Li. Yung Xiao, bagamat nasalo niya ito, hindi siya makapaniwala dahil sa batang na si Leong Xiao sa mga alaala nito at taong 1,033 sa Tianwu kalendar, halos 15 years makalipas noong siya ay pumanaw sa Tiandang Mountain. Sinabi ng batang Leong Xiao na ang statue ay parehas at kamukha niya. Nagtataka siya kung bakit ang kanyang katawan at kaluluwa ay napunta sa batang si Leong Xiao. Tinanong siya ng ganyan guro na si Lu Yunsheng. Makikita natin ang matinding pagkapokus ni Leong Xiao kay Lu Yunsheng. Habang nakatitig siya rito, tahimik niyang sinusuri ang bawat detalye ng babae, ang perpektong hubog ng kanyang katawan, ang matalas na mga mata, at ang matingkad na pulang buhok. Sa isip ni Leong Xiao, kung nakasuot lang siya ng battle dress, halos kamukha niya na si Red Lotus Martial Sovereign. Ngunit kasabay ng paghanga ay isang buntong hininga. Sayang. Martial Lord pa lamang siya sa Four Quadrants Realm. Napakalayo pa ng landas na kailangan niyang tahakin. Samantala, nagulat naman si Lu Yunsheng sa paraan ng pagtitig ni Leong Xiao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nawalan siya ng konsentrasyon. Sa isip niya, anong nangyayari? Isa akong great martial artist sa Four Quadrants Realm. Paano ako na-distract ng isang simpleng estudyante? Upang mabawi ang kanyang composure, agad niyang tinawag si Leong Xiao. Leong Xiao, sagutin mo ang tanong. Ilang paraan ang mayroon sa paggawa ng isang ordinaryong sandata? Napangiti lamang si Leong Xiao. Sa isip niya, parang pambatang tanong naman ito. Sinusubukan mo bang subukin ang pinakamahusay na alchemist sa Tianwu Continent? Isang ninth-tier emperor-grade alchemist. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, may kabuang 48 paraan sa paggawa ng isang ordinaryong sandata. Ngunit sa halip na humanga, sabay-sabay na sumabog sa tawanan ang buong klase. Para bang ang narinig nila ay ang pinakamalaking biro sa buong akademya. Hoy! Nanaginip ka pa ba? Sigaw ng isang estudyante. Baka nabasa mo lang yan sa kung saan-saang libro. Dagdag pa ng isa habang ang isa namang mas mapanlait ay tumawa at nagsabing, mukhang bukas nga ang lahat ng chakra ng katawan niya pero sira naman yata ang mga circuit ng utak. Ganyang tao ba ang karapat-dapat tawagin Young Master ng Li family? Sa loob ng silid-aralan, walang tigil ang pangungutya. Ngunit ni isa sa kanila ay walang ideya na ang batang kanilang pinagtatawanan ay dating pinakamakapangyarihang martial emperor sa buong Tianwu Continent. Basura! Binasa mo ba talaga ang libro? Malinaw na 36 lang ang uri ng crafting methods na nakasulat sa textbook ni Lord Yang Di, sigaw ng isang hangal habang nagtatawanan ang buong klase. Isa-isa namang nagsalita ang mga kaklase ni Leong Xiao. Natatakot lang maparusahan ang batang ito kaya kung ano-ano na ang pinagsasabi, dagdag pa ng isa. Si Lord Yang Di ay direktang estudyante ni Martial Emperor Goofy. Paano siya magkakamali? Ang kapal naman ng mukha ng batang ito na tawagin si Lord Yang Di na parang ordinaryong tao. Ngunit imbes na matakot, kalmado lamang nang umiti si Leong Xiao bago nagsalita. Si Yang Di ang batang iyon. Naglakas loob ba siyang kalimutan ang 12 pamamaraang orihinal na nilikha ni Goofy? Pagkarinig pa lang ng pangalang iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Lu Yunsheng. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Kasunod nito ay malakas niyang hinampas ang mesa. Tahimik! Parang nagyelong lahat ng estudyante sa silid. Ngayon lang nila nakita ang kanilang guro na ganoon kaseryoso. Huminga ng malalim si Lu Yunsheng bago nagsalita. Si Lord Martial Emperor Goofy ay hindi lamang ang ikatlong pinakamalakas na martial artist sa Tianwu Continent. Isa rin siyang napakahusay na 9th rank emperor-grade alchemist. Ngunit habang nagsasalita siya ay ibang bagay ang umiikot sa kanyang isip. Ang 12 crafting methods, paano niya nalaman ang mga yon?
Ang mga pamamaraang iyon ay lihim na nilikha mismo ni Goofy yang nagsimula namang magbulungan ang buong klase. Paano niya nalaman iyon? Wala naman iyon sa libro. Agad namang ipinaliwanag ni Lu Yunsheng. Ang 12 pamamaraang iyon ay napakataas ng antas. Hindi iyon kayang maunawaan ng mga karaniwang tao, kaya hindi isinama ni Lord Yang Di sa kanyang aklat. Ngunit habang nakatingin siya kay Leong Xiao ay lalo lamang siyang naguguluhan. Sinasabing walang pag-asa ang batang ito sa martial arts dahil hindi pa nabubuksan ang kanyang mga meritions. Ngunit kung magiging alchemist siya baka iyon ang tunay niyang landas. Pagkatapos ay bigla niyang ibinato ang isang tanong sa buong klase. Sabihin niyo sa akin, bakit kailangang magdagdag ng SLA Crystal Sand kapag gumagawa ng mga sandata? Kapag may nakasagot sa tanong na ito, hindi na niya kailangang pumasok sa klase ko kailanman. Napasigaw ang isang estudyante. Patay, galit na galit si teacher. Nagkakagulo na ang mga mag-aaral at sinasabi alam ng lahat na kailangang lagyan ng SLA Crystal Sand kapag gumagawa ng mga armas, at wala namang partikular na dahilan kung bakit. Sangbit pa ng isa, hindi ba't parang pagtatanong na rin ito kung bakit ang isa panandang pandagdag isa ay katumbas ng dalawa sa wakas nagsalita na ni Leong Xiao sangbit niya hindi na kailangan ang Crystal Sand sa panahong ito. Ngunit kinakailangan ito ng mga ordinaryong alchemist na hindi kayang pagsamahin ng wasto ang mga materyales. Bigla nagulat si Lu Yunsheng at sinabi tama ka riyan. Pero bakit may mga proseso ng paggawa na pumapalya kapag nagdaragdag ng SLA Crystal Sand? Nagulat naman ang isang mag-aaral kasi biglang lumapit si Lu Yunsheng kay Leong Xiao. Sangbit ni Leong Xiao ang SLA Crystal Sand ay tubig, syempre. Hindi ito maaaring gamitin sa paggawa ng mga bagay na may katangiang apoy at pagsigaw sinabi ni Lu Yunsheng fine then let me ask you more thing paano alisin ang impluensya ng SLA Crystal Sand kapag ang red copper ay pinagsama sa ginto. Sangbit ni Leong Xiao then ituring ang SLA Crystal Sand bilang isang dumi at alisin ito sa pamamagitan ng quenching at nagulangtang si Lu Yunsheng sa gulat bigla ito na panganga at humanga sa ating bida sa isip niya hindi ako pwede magkamali tiyak na ang batang ito Danje ganitong simpleng bagay ina-solve niya. Sagutin Yanje ganitong tanong. At biglang mabilis na paalis ng silid-aralan si Lu Yunsheng tila may pupuntahan at sangbit niya Leong Xiao pumunta sa susunod na klase at mag-self-study ngayon na mismo bangit ng isang hangal kung si Teacher Lu Yunsheng ba ay may mahalagang pupuntahan. Sinabi naman ni Leong Xiao simula ngayon hindi ko na kailangan pumunta sa kanyang klase. Nagulangtang naman ang kanyang mga kaklase sa likod. Sangbit ng isang matabang mag-aaral nagtataka ako ngayon sa mga kinikilos ni Brother Yun Xiao. Galit naman nagreklamo ang isa sangbit nito na kung nararapat bang genius si Leong Xiao sa larangang alchemist at bigla sumingit ang seryosong estudyante. Sabi niya higit na mas malaking talento ang kinakailangan upang maging isang great alchemist. Kumpara sa martial arts, paano niya tatahakin ang landas ng pagpino ng mga sandata kung hindi man lang niya mabuksan ang kahit isang meritions niya? Nagsimula naman ang rumor sangbit ng isa boss is right. Paano naman magiging genius si Yon Xiao at bigla tumawa makikita naman natin sa larawan sangbit ni Leong Xiao sa sarili niya so ito pala ang capital country of Chanshu. Yang di ikaw ba ang kinikilalang master ng mga alchemist dito sa Chanshu? Isang estatwa naman ang nakita nila Leong Xiao sa isip niya. Ang estatwa ay mismong pinasadyang pagawa para sa kanyang loyalty. 15 years ang nakalipas kinikilalang si Yi Fi ang isa sa pinakamalakas na emperor na yumanig sa Qianwu continent na reincarnated. Bilang batang Leong Xiao bigla lumipat ang scene sa isang Tower of Alchemist ng Taishu capital. Tumingin naman si Leong Xiao sa kanyang katawang bata. Sangbit nito sayang naman at masyadong mahina na ang katawang ito. Ang batang tulad nito ay hindi pa man lang nabubuksan ang mga meritions, likas na walang kakayahan ang pangangatawan niya. Gayunpaman, sa aking nakaraang buhay, ako ang ikatlong pinakamalakas na emperor sa kontinente ng Tianwu ngayon, kailangan ko na lang humanap ng paraan. Makikita naman natin si Leong Xiao na paakyat. Hanapin muna natin si Yang Di, at patigasin muna ang aking katawang itinuturing na basura. Kung magiging maayos ang lahat, ilang taon lang ang kailangan para mabawi ko ang aking kapangyarihan. Pagkatapos, gamit ang kaalamang nakuha ko mula sa dalawang buhay, maaabot ko ang mas matataas na antas sa buhay na ito. Sorry guys kung pangit ang pag-voiceover. Kung mag-suggest na API na pwede mag-enhance ating voiceover para mas malinaw nyo marinig ang mga salita. Kung nag-enjoy ka please paki-subscribe at follow ng ating channel para sa susunod na upload updated ka mga kabastard.